Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kapag pinag-uusapan ng mga what if sa NBA pagdating sa mga injuries ay unang mababanggit dyan ay ang mga pangalan nila Derrick Rose, Tracy McGrady, Grant Hill, Greg Oden, Yao Ming at iba pa. Some are even mentioning Kawhi Leonard na nanalo na ng 2 Finals MVP at Defensive Player of the Year award. Ganun ba man, hindi nga sinasama ng iba dyan si Joel Embiid na sa palagay ko ay malaking what if din ng career dahil sa dami ng kanyang injuries. 2014 NBA draft ng maliwanag na si Joel Embiid ang best player sa draft class nila. Subalit ang kanyang kakampi sa kolehiyo na si Andrew Wiggins ang naging number 1 pick sa dahilan na takot ang mga team na kunin si Embiid dahil sa kanyang pagiging injury prone. Tulad lang kay Michael Porter Jr. sa 2019 NBA draft noon. Kahit na na-draft si Embiid taong 2014 ay hindi naganap ang kanyang debut kaagad. Ang kanyang first NBA game ay naganap noong 2016-2017 NBA season na dahil sa multiple injuries sa kanyang paa at tuhod. Sa 2 taon niya na nakaupo lang ay 2 beses na inoperahan ng kanyang kanang paa. Subalit sa kanyang NBA debut ay agad siya nagtala ng 20 points, 7 rebounds, and 2 blocks sa loob lamang ng 25 minutes. Nag-average din siya ng 20 points and 8 rebounds per game as a rookie. Subalit after 31 games ay inanunsyo na nagtamo siya ng torn meniscus at inoperahan ito dahilan kung bakit na-miss na niya ang rest of the season. The next 4 years ay umangat ang level ni Embiid sa one of the best centers sa NBA. Subalit dahil sa iba't ibang injury sa tuhod ay bigo siya na makapaglaro ng 65 games sa isang season. 2020-2021 NBA season na umangat na sa next level si Embiid at mag-average ng 31 points, 12 rebounds and 4 assists per game at nakapaglaro na din siya ng 68 games. Ganun pa man pagdating sa playoffs ay muli siyang tinamaan ng injury sa tuhod. The next season ay muli siyang nakapaglaro ng more than 65 games at nagtala siya ng 33 points, 10 rebounds and 4 assists per game. Enough para mag-uwi siya ng regular season MVP award. Ganun pa man sa playoffs ay muli siyang tinamaan ng injury kaya naman agad ulit siyang namahinga. The next season ay larong MVP pa din si Embiid, playing his best basketball ever and averaging 35 points, 11 rebounds and 6 assists per game. Subalit after 39 games ay muling bumigay ang kanyang tuhod. At last season naman ay 19 games na lamang nilaro niya, again dahil ito sa mga injuries sa kanyang tuhod. Simula na madraft si Embiid ay 11 beses o 11 times na siyang inoperahan. Isa sa muka, isa sa kamay, 1 beses sa siko, 2 beses sa paa at 6 na beses sa magkabilang tuhod niya. Wala pa nga dyan mga kaibigan yung mga minor injuries. Despite the injuries ay nagawa niya pa din na manalo ng 2 scoring title, isang MVP at multi-time All-NBA team member din siya. The fact na nasali siya sa usapan ng MVP the last few years despite having 11 surgeries, nagpapatunay nga ito ng galing niya at tindi ng mentality niya na bumangon ulit matapos na madapa. What if kung hindi nga siya naging injury prone, di ba? Ganun pa man ayon nga sa Sixers beat writer, alam mismo ni Embiid na malapit nang matapos ang kanyang career dahil sa mga injuries. Sa palagay nyo ba ay kasali sana si Embiid sa usapan ng greatest centers of all time kung hindi siya injury prone?